Okay guys, meron tayo rito Toyota Revo 2L diesel engine 2002 model. Yan. Bali, ang ginawa namin dito guys, kinonvert namin ng alternator na pang Kia Carnival. Yan, kitang-kita naman guys. Yan, napaka laking alternator. Bali, ito guys sa Toyota Revo, dati siyang de-voltage regulator. Yan. Kumbaga yung nagpapa-automatic sa alternator, itong voltage regulator. Yan. Hindi katulad nito guys ng pang Kia Carnival, nasa loob yung IC regulator. Yan. Bali IC regulator na to guys. Ito naman voltage regulator. Yan, nasa labas siya guys. Yan. Bali kinonvert namin ng pang Kia Carnival. Yan. Ito guys, kapag magko-convert kayo ng alternator ng pang Kia Carnival, kailangan guys ibalik niyo yung dati niyang pulley. Yan, kasi ito guys, ito saktong-sakto to sa kanyang belt. Yan yung drive belt. Yan, tulad nito guys, pantay na pantay. Yan, sukat sa sukat guys. Kailangan guys, kapag magko-convert kayo ng alternator, pantay na pantay yung belt. Kasi kapag nakapaling ng konti o nakalabas, nakalabas ng ganon, malakas sa belt yan guys, mabilis masira ang belt nyo. Minsan guys, napuputol pa. Tapos naamoy nyo na amoy sunog na belt. Yan. Bali ito guys yung alternator nya. Yan, dating voltage regulator. Ngayon ang ginawa ko rito, syempre ang bracket nya, kunin mo ngayon pang sportivo natin. Yan, ito kasi guys ang pang Revo, malawak ang paa. Yan, hindi katulad ng pang Kia Carnival, makipot. Itutok mo rito rin. Medyo makipot. Yan, katulad nito guys, itong pang sportivo. Yan, kasukat to ng Kia Carnival. Yan. Medyo turo mo rin yung paa. Medyo malawak yung sa Revo malawak. Tapos sa sportivo, medyo makipot. Yan, turo mo rin sa yan, makipot yung isa. Yan. Kaya ang ginawa ko guys sa bracket ng pang Revo, yan, ibinaba namin. Yan, binawasan ko ng konti. Yan, nagtabas kami ng konti sa paa mismo para mag-swak ang paa na to. Yan. Ito guys, nagbawas kami. Dito guys, turo ko sa inyo. Yan, mas maganda guys kung maggagawa kayo ng alternator o magpapa-convert kayo pang Kia Carnival guys. Yan, ito guys, nagbawas kami ng konti. Yan, dito. Yan, itong parte na to, yan, may tabas yan. Yan, tapos itong harap, binawasan namin ng konti. Yan, para sumakto guys yung paa nya. Yan. Ay. Yan, tapos guys, ang hose ng stock na alternator maliit. Ngayon sa Kia Carnival malaki, rek higa ka rek. Yan. Ngayon ang ginawa ko, yung dati niyang hose, yan, pinutol ko. Yan, pinutol namin, sinuksok ko, bunutin mo rek yung yung sinuksok natin. Paglangkas na. Meron na. Yan, kasi ito guys, maliit. Yung tubo niya. Yan, yung bakal na lumalabas na yun guys. Kailangan guys magsusuksok kayo ng hose. Yan, katulad nyan guys. Yan, nakinarek. Ito, nagputol kami, yung original niyang hose, pinutol namin, tapos isinuksok namin doon. Kasi kapag isinuksok yung pang Kia Carnival na yung taba ng hose, suksok mo rin. Hindi kakasya yan guys, sobrang luwag. Yan, tatagas ang langis yan guys. Kaya nagpasok kami nito. Sige, Rick, pasok mo to. Ngayon guys, ang diskarte. Tapos syempre, nalagyan nyo ng clamp na magandang klase para hindi siya mahuhugot. Sige, Rick, suksok mo. Yan, ngayon guys, saktong-sakto na siya. Yan. Tapos lalagyan ng clamp. Yan. Tapos ito guys, sakto na itong mga hose nya. Yan, dito sa likod.
Yan yung hose guys ng langis, pati na sa ilalim. Yan, papunta yan dito guys. Siya ang magbibigay ng supply dito guys. Kapag umikot ang alternator, magkakaroon siya ng vacuum dito. Yan, ihigupin niya to guys. Kaya lumalambot ang preno. Yan, ito guys sa hydrovac to. Para sa preno yan. Yan, papunta yan dito. Dito yan guys nakalagay. Yan, diretso rito. Yan. Yan guys, ang gagawin nyo lang ganyan. Tapos ang linya niya guys, bali ito. Rek, na rek. Yan, ito na guys yung sakit ng alternator. Yan. Ito guys. Tapos pinalitan namin ng 516 terminal. Syempre dapat guys nakahinang. Kasi kapag hindi nakahinang, sa katagalan yan guys, magko-corrosion yan. Hihina ang karga ng alternator. Yan. Kailangan guys nakahinang. Tapos ito guys, yan, ito yung dati niyang sakit sa voltage. Yan, ito guys ang ginawa kong linya. Yan, ang gagawin nyo guys, huwag nyo gagamitin yung ignition papunta rito sa kaliwa. Yan, ito guys yung ibabaw, ito kaliwa, yan yung power. Kailangan guys direct sa positive. Ito guys, direct sa positive to. Huwag nyo gagamitin guys yung ignition. Kasi kapag ignition ang ginamit nyo, laging ang charging ng alternator guys, laging naka-15. Yan, mabilis masira guys yung battery nyo. Yung battery na yan. Kasi laging 15 ang lumalabas o pumapasok na charging na galing na alternator. Kailangan guys, laging 14 volts lang. Huwag maki-15, sisirain ang battery nyo. Tapos ito guys, yung dilaw na to, papunta yan sa dashboard. Ito yung battery indicator. Yan, ito ang magbibigay ng signal na hindi kumakarga ang alternator kapag umilaw yung battery indicator. Yan, tapos ito guys, yan, papunta na yan dito. Siya ang battery indicator. Yan. Ito guys, napakagandang kumarga na ito. Pang Kia Carnival, 110 amperes. Yan. Bali, ito guys, papakita ko sa inyo mamaya kapag tetestingin namin. Pero ito guys, papakita ko pa pala sa inyo. Yan, ito guys ang kumahatak ng belt. Yan, kailangan maibalik na to guys. Yan, para hindi nyo nasusungkitin. Yan, kailangan maibalik to. Yan, tapos kapag magpapalit kayo ng alternator nito o magko-convert, kailangan tanggalin yung compressor para maluwag kayo. Hindi kayo mahirapan. Yan. So guys, pakita ko lang mamaya guys, kapag tetestingin na namin, papakita ko sa inyo yung pinaka-charging niya. Yan, napakagandang karga niya ng 110 amperes. A few moments later. So ito na guys, okay na, naikabit na natin yung mga hose. Yan, kompleto na lahat. At yung nasa ilalim guys. Yan, ito guys yung nasa ilalim. Yan, ito guys, napaka-importante niyang mga hose na yan. Ito, itong hose na to, tapos yung nasa ilalim. Yan, kasi guys, kapag may tumagas yan, magiging dahilan yan guys sa pagkakatok ng makina. Yan. Tapos ito guys, yung bracket nga rito, naikabit na rin namin. Yan. Tapos ito guys, yan, itong pulley nya, kailangan hindi siya tatama rito sa compressor belt. Yan, kailangan hindi siya tatama dyan. Kasi kapag tumama yan guys, masisira tong belt na to. Kailangan malayo siya guys. Yan, kitang-kita naman guys, meron siyang clearance. Yan. Tapos guys, kapag gagawa kayo ng alternator o magko-convert kayo ng alternator, kailangan guys, tatanggalin nyo yung negative ng battery terminal. Yan. Ngayon guys, ikakabit na natin kasi tapos na tayo. Yan. Bali ito guys, ang alternator na stock nito, bumagsak ang karga. So sabi ko sa may-ari, i-convert na lang namin guys ng mas mataas na amperahe. Yan, kaysa reparin pa namin kasi paulit-ulit na yan guys. Mas maganda guys, kung magpaparepair kayo ng alternator, mas maganda guys, isang gastusan na lang. Yan, pa-convert nyo na guys ng 110 amperes, pang Kia Carnival. Yan, tapos ito guys, hindi na namin inalis to kasi sabi ng may-ari, wag na namin alisin. Yan, ngayon guys, nakakabit na yung battery. Yan, ngayon testing na natin. Lagay mo yung voltmeter. Yan, ito guys yung battery indicator. Kailangan guys, mamatay yan kapag in-start natin. Kamay
Yan ito guys, kailangan mamatay itong mga to. Pati itong oil. Yan. Okay guys, ibig sabihin na okay, alternator na kinabit natin, namatay yung battery indicator. Yan. Ngayon aircon natin. Yan. Kailangan guys kapag binuha yung aircon, tataas ang minor. Lagay mo ron. Papakinggan mo ron. Okay. Tumataas. Yan guys, naka-headlight na doon. Ano ito guys, naka-headlight. Yan, kabilaan. Yan, nakabuhay yung aircon, naka-engage yung compressor. Yan ito guys, yun yung karga niya. 14. Yan. Napakaganda ng karga niya guys. Tapos kailangan, kapag ni-revolution, hindi siya aabot sa 16. Yan. Kasi kapag pumalo ng 16 yan, overcharge yung guys. Yan. Okay na guys. Yan. Tapos ito guys yung belt ng alternator. Yan. Pantay na pantay guys. Ito guys. Pantay na pantay siya guys. Okay guys. Patay na natin. Yan. Patay aircon. Patay makina. Yan. Okay. Yan, sir. Yan bali Toyota Revo 2002 model. Yan, bali ito guys yung may-ari. Sir, baka meron kang babatiin. So, babatiin ko yung mahal kong asawa. Yan. Ano ko, Michelle at si Marcel. Yan, sir, maraming salamat po sa iyo. Yan, bali ito si sir, matagal ko na rin customer to. Siguro mga nasa 10 years na sir, no? Lagi ako dito rin napagawa, hindi ako napagawa sa iba. Yan, sir. Maraming salamat po sa inyo, sir. Sir, maraming salamat po sa tiwala. Yan. Kaya lang guys, sana may natutunan kayo sa sunod kong bagong video. Maraming salamat.